Good morning guys. Yan, mag-isa na naman ako sa bahay. Pero alis ako ngayon, magpipick up ako nung binili ni Habi sa marketplace. So pagka-pick up, kasi nasa Northwest, diretso ako sa dati kong work sa Seaton. So pasyal ko kayo doon. Ano yun, kailan pa ba? Almost 2 years. Almost 2 years na nung umalis ako doon sa huli kong trabaho na yun. Matagal na rin hindi nakapasyal. Request ng mga dati kong pumasyal naman doon. Pero which is gusto ko naman talaga pumasyal kahit noon. Kaya lang talaga naging busy lang din. Tapos plus yun nga na-operahan. So, balak sana namin noong December. Hindi ko man expect na hindi pa pala ako makakadrive noong panahon na yun. So, ayun. Kasi medyo malayo rin eh. Kung mula rito sa bahay, nasa 30 minutes drive din. Ngayon, mangyayari, parang 40 minutes ang drive ko mula dun sa panggagalingan ko sa pipikapan hanggang dun sa Seaton. Northwest to southeast. Kaya nagsalang muna ako ng sinaing. Brown rice. Usually kasi na-advance ko na yung kanin namin ni Habi. Nagluluto na ako. Naka-fridge na yon for 3-4 days. Enough na sa 3-4 days namin. Pang baon niya at saka pang dinner. So, ayan. Hello guys, andito na ako sa Seaton. Hindi na ako kanina kasi nag-pick up ako sa marketplace na pinapakuha ni Habi. So ang layo, Bones, papunta dito sa Seaton. Parang umabot din ng 45 minutes na drive. Yan yung dati kong work dyan. Pagpasensya na marami yung Pero mamaya iba-vlog ko. Kung makakasingit ako ng vlog. Ito yung South Health Campus. Yung pinaka-hospital dito ng isang malaking hospital din. Diyan, sa harap lang namin. Ayan. Dati doon ako nagpa-park sa may malapit sa kitchen. Nakakamiss din eh. Parang ang laki na rin na binago ng lugar eh. Ang daming establishment na nadagdag. Naantay ko lang yung isa kong kasama. Tapos punta na kami. Nakakaya kasi pumasok. Kasi may usually yung door dyan, meron kang code kapag employee ka. Pag hindi, antay ka. Magbabas ka pa. Parang magdo-doorbell ka para makapasok. So, dito na muna ako. Hello! Ayan sila! Wala na yung mga yung mga puti eh. Picture ako niya, picture. Vlog to, kuya! Vlog ko yan. Ayan, Di ba yung pamangkin mo nanonood ko? Yan, pangalan nun? Sino? Yung pamangkin mong nanonood? Alice. Shout out. Alice. Alice? Yeah. Ayan, say hi. At yan, dito kami. Pero tago kami. Na-miss ko syempre. Kahit na mahirap dati, na-miss ko. Pero masaya naman kahit di ba? Punta ko ulit ng kitchen tapos pakiramdam mo ulit yung atmosphere. Hindi na, maamoy mo yung consumption nung sa opisina. pag ganun mo kayo, mababara. Sabi ko kaya, Ate Carla is always there. I don't know. Ayan. Wala kami na-meet na matatanda hindi namin. Yeah. Hinintay mo si Si Elena tsaka si Elena tsaka si Ray wala. Sinabi ko kay Norma, sa 2 o'clock. Kay Mabel, sinabi ko kay Mabel. Hindi ba kayo na-expect nila doon magtatambay tayo sa tago kasi tayo rito. Alam mo kasi yung ayan. Pupuntahan namin yung Hindi, magpapansit kami sa work. Magpapansit. Pala yung elevator. Pupuntahan namin yung yung dalawang residente na mabait, kaibigan na namin yun. Si Elaine at saka si Ray. Si Kuya, si Jai. So before kami before umalis, mag-hi lang kami. Kasi mukhang matatagalan na uli bago kami makapasyal. Yeah. Balikan rin siya. Malapit na kasi ako bumalik sa work. So ayan. Sino yun? Ikaw? Sino yun? Pagpasensya na kasi bulag na to, hindi na nakakakita. Senior moments. Senior naman talaga. Ilan? 66. 66. Diba? Dito na ako titira. Dito na siya magre-retire. Dito na rin siya titira. Ayun. Yan. Na-meet na namin sa resident. Siyempre, hindi ko na blinag kasi nakakaya. Baka bawal. Yeah. Sa taas to sa mga rooms. Gaya nung happenings mo na dyan
Same na rin. Trabaho. Papayaman ka. Tulong, kain, trabaho. Kuya, sa trabaho natin, mahirap yumaman. Ang hirap yumaman. Puro Yaman sa pagod. utang. Puro pagod. Bihira ang yumayaman. Unless may sarili kang negosyo talaga. Benta mo sa akin yung ano mo kaya? Alin? RAV4. Malamang. Benta mo? Malamang magpapalit ka? Hindi, sabi ng ate ko, benta ko muna ako ng murahin dahil nga dito na... Dapat nga para bawas na sa bayarin mo. 1 year, inahap na lang yan. Tapos mo na pala. Akala ko naman. Ba't sasapuhin mo? Take over ko na lang 1 year and a half, diba? Palit daw kayo, palit. Ba't may series na kami? Ano lang, gusto ko lang ng RAV4. Gusto niya na malaki. So, wala naman lang eh. You know, just in case in the future, di ba? Alay mo. Pang pamilya, di ba? Oo. Ba't plano na ba? Bata kasi pang pambinata eh. Plano na ba magkaroon? Dapat na magkaroon na. Si Harold, dalawa na nga eh. Para... Bumuro si kuya. Ayun oh. Magbi-break tayo 11:30 alis. Bangay ng 1 o'clock. So, That's right ah. Nagkita pa kami. Umabot pa. Pauwi na lang kami. Dumaan kami kala Elaine at saka kay Ray. Nag-hi kami. Can I get that picture taken? Sure. Nandito ako sa office ngayon. Dahil lang ako bumili ko ng tinapay. Gagawa ako ng banh mi. Pero chicken instead na beef. Usually beef ang gamit ko eh. Yan. Ako ng chicken. Kaso wala na sila ng boneless dito. Dati dito ako madalas dumadaan mag-grocery kapag kagaling sa work. Kasi malapit lang to doon sa Seaton. Ganda lang dito. Ang daming bulaklak oh. Tapos yung mga healthy option nila nandito. Doon sa may side na yun. May mga plant-based sila. May pang keto. Medyo mahal nga lang dito. Yan guys. Bahay na. Nakauwi na. Siya yan. Kanina pa. Nakatulog na siya. Tulog ka? Medyo na kayo. Yun, nakakatawang dumala. Kung kailan pa uwi na, tsaka namin nakita yung mga yung mga residente yung kilala namin. Chocolates. Ito pala. Work ko ngayon. Pinadala dun sa kay Jai, sa katrabaho ko. Nandun pa si Jai kasama? Yan, may bonus pa oh. Anong bonus yan? Bigay ng mga residente sa amin. Matatanda. Parang tip. Oo. Nag-aambag. Hindi na ako nag-expect nito kasi ang tagal kong wala ngayon eh. Wala ako nung July, August, nagbakasyon. Tapos dahil nag-surgery. Usually to depende kung ilang oras ka nagtrabaho tsaka nila kino-compute. So not bad. Yung divide nila. May extra pa. Tapos yun, hindi ako masyado nakapag-vlog doon lalo sa mga matatanda kasi syempre bawal. Lalo pag residente. Yun. Tinatanong nga nila ako, babalik ka na ba? Sabi ko, unfortunately, hindi. Sabi ko, bumisita lang ako para before ako bumalik sa work. Sabi niya, dapat andito ka. Tapos isang lakas pa ng alaala niya eh. Hindi ko na matandaan yung matanda eh. Nakasalubong namin sa elevator. Sabi ni Soraya, si Chef. Remember Carla? Yeah, I know her. Andito ako noon eh. Sabi niya, bumalik ka na, miss ka na namin. mahaba pa yung niya, yung memory niya. Yun yung magaling bihirang kumain ng ng hapunan. Pero pagka may special event, doon siya bumababa. Kaya minsan mag-ask lang siya ng milk, ng dessert. Magaling mag-paint yun eh. Si Jacqueline. Nakakatuwa't naalala pa ako. Yun, nakita-kita yung mga dating katrabaho. Pero marami ng bago. Dami na eh. Dami ng residente yung bago. Taka iba, meron man nakakita sa atin, din ako tanda. Parang medyo kalimot na. Talaga. Yan, nakakamiss din. Tapos si Tony, si Bria, pumunta. Si Aleli, si Melanie, si Raida, si Kuya Art. Brie, yung anak ba? Tony? Tony Ward. Nandun ba yan? Wala na. Sinabihan siya ni Tony. Tsuhin niya si Tony, diba?
Sinabihan na pupunta yun, kaya dumalaw. Sakto, nag-work siya ng morning, kaya dumiretso na rin siya. Parang may reunion pala kayo eh. Doon kami sa isang room, multi-purpose room. Chika-chika. Nagmerenda kayo doon. Donut. Nagdala kang donut? Dala ko ng Tim Hortons. Ayun kaso bitin si Tony, isang oras lang ang break time, bumalik na. Tapos na-meet ko rin yung chef. Pinakalala, ito yung chef dati namin, ganyan. Ayun. Medyo nakakapagod din drive Ay, layo eh. Naninibago. Seaton. Busy na rin pero dami na. Madulas ba yung kalsada ron? Oo, Hindi. madulas. Dami ng bagong mga establishment doon sa area. Sa Seaton? Sabi ko, ayos Almost 2 years din Last ko ron is, nung huli kong araw ng trabaho, April 2022. So, magto 2 years na. Sila Jay kasi si Jay nakakapunta rin, tsaka sila Bria, pumapasyal Ako, asin ngayon lang talaga since nung umalis ako ron. So, ayan, ako'y pahinga muna at magluluto na din. Maya. Ito na guys, yung para sa banh mi. Ayan. Igigisa ko yung chicken sa lemongrass, garlic, tsaka onion. Tapos ito, i-debone ko pa. Pero ito na yung mga kailangan ko para sa tinapay. Yung carrots, radish, cucumber, cilantro, tsaka onion. So, ito yung baguettes na binili ko. Yan. Usually beef talaga. Pero wala, hindi pwedeng beef. Kaya ito na lang. Yan, ito na yung chicken. Nagliitan siya ng onte nung naluto. Pero enough na yan para sa 4. Tapos yung sauce pala, hindi ko napakita. Ano to? Yung mayonnaise, sriracha, at saka hoisin. Yan yung pinaka-dressing natin sa sa sandwich. Warm ko lang to, tapos papalaman na para makakain na kami. Ito na guys yung banh mi. Alam ko na ipakita ko na to last time Hindi ko lang maalala kung saan. So ayan. Mas maraming cilantro yan, mas masarap. Tapos yung bread usual na binibili ko yung sa yung sa Lucky. Pero this time doon ako sa Sobeys bumili. Almost the same din naman siya. Mas nga lang, parang mas malambot yung nasa Lucky. Ayun. Ito na naman kami at nanonood. Pero tapusin na muna namin itong vlog. May babatiin din pala kami. Mag-shoutout muna kami. Sino dyan? Siyempre, unang-una, happy birthday belated kay Kuya Patrick. Ang asawa ng aking ate. Happy birthday kay Patrick. Pasensya na, late ang vlog namin kaya late din nag-greet. Happy birthday. Happy birthday. Ilan taon na siya? Yan natin tanong. Bata pa rin si Patrick. Siyempre. Ganda pa nga lang katawan nun Tangkad si Kuya Patrick So, hello sa inyo dyan sa Abu Dhabi. Ang ate ko. Pati mo na rin yung ate mo. Yeah, kaya ko sa ate Annie, tsaka Kuya Patrick. Tapos, si Sis Chelay Lux. Yeah. Angelita Corbilia. Si Maria Mapasag. Si Miss Mariana Tansinco. Yeah, si Miss Cristina Mercado. Si Miss Maya Gianan. Melita Cordero. Sara Delphine. S. Galang. Marge. Si Miss Josepina Maas. Si Mika Apostol. Si Tam Kunanan. At si tsaka Joy Valenzuela. Yeah. So, yeah. Maraming salamat sa inyong panonood. Medyo yung mga boses namin sinisipon. Malamig pa rin Hindi maiwasan Tapos trabaho, lamig, init. Kanina lumabas din ako. Kaya siguro sinipon dahil nga dumalaw ako doon sa dati kong work. Natatawa nga ako doon sa kasayo yung sa kay James, supervisor namin. Pawis na pawis siya kasi nagakot sila ng buhangin. Sabi niya, sobrang init. Lalabas muna ako. Magbababad ako sa labas. Nagbabad, pagbalik, sinisipon na rin Ay, mahirap yun. Lamig, ay init tapos diba, lamig. yung mga puti, hindi naman sila sa mga ganun, yung pawis na pawis ka. Hindi sila naniniwala sa mga ganun. Hindi nila alam yun Tayo lang naman yung mga ganun Hirap yun
Sa lamig eh. Parang ano pa ngayon eh, negative 18 kanina. Sabi niya, nangihina ako. Sabi niya, bakit ganun? Hindi ko lang masabi. Sinipsip niya lahat ng lamig. Dapat hindi ka lumabas. Kaya napasayin yung last time pala yung sa vlog namin nung nakakaraan tungkol doon sa sa bills. Tapos napunta yung topic doon sa yung mga extra bill na bahay. Hindi, yung owning nga bahay nga, di ba? Siyempre, yung tumaas yung value. Pero tataas din yung property tax. So maraming nag-comment do sa natin sa last vlog natin, mga ganyan, ganito. Tapos may mga nag-message pa sa amin. Sino nag-message? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko. Marami nag-message si Romel. Si Romel yung isa, yung natatandaan ko, si Romel tsaka yung family niya. Yun nga, balak nga talaga nilang kumuha ng bahay. Kasi nga patas yung renta. Kaya napupush sila na kumuha na lang ng bahay para may puntahan yung kasi daw nila. Nasa 2,000 na yung renta nila. Oo. So just imagine, parang mortgage na rin yun. Sobrang laki na, di ba? Konti na lang yung mga bills, mga ganito. Kaya lang, meron din mga nag-comment, meron din isang nag-comment na na ang sabi niya, parang hindi na raw investment ang pagkakaroon ng sarili mong bahay dito sa Canada. Kasi daw parang yung equity raw hindi naman ganun kataas. Which is hindi naman totoo kasi pinakita nga namin yung di ba? Sa bagay, baka yung sa kanya or baka sa mga iba niya kakilala. Pero yung sa amin kasi, tumaas yung tumaas yung value. Yung value. So sabi niya, hindi na raw tumataas ng ganun yung yung value ng mga bahay. Which is then, ang sabi niya kasi parang pag sinomatotal mo daw, pag nag-rent ka kasi wala ka daw babayarang maintenance fee, walang property tax, walang insurance. Yung iba daw may yung strata, di ba? So sabi niya, kung nagre-rent ka, kumbaga wala ka mga extra bills na ganon. Pero kung bibili ka raw ng bahay kasi parang wala na ring value. I-consider mo rin na yung mga ganung extra na bill na binayaran mo dahil nga magbabayad ka ng property tax, ganon. So by the end daw na yung equity mo hindi na rin daw ganun kalaki kasi nga napunta lang doon sa mga extra kailangan mo bayaran. Pero by the end wala ka nang babayaran kasi pag nabenta mo yung bahay mo or dumating yung araw na gusto mo ibenta, yung value nun malaki talaga. Saka let's say pag nag-retire ka, kailangan mo magre-renta ka pa kung magkano lang nakukuha mo sa gobyerno, di ba? So hindi enough yun. So, ang target mo ron is yung pagtanda mo, wala ka nang alalahanin ng mga babayarang. Meron kang titiran, meron kang bahay. Ang babayaran mo na lang is yung mga regular bills na kuryente, pagkain. Pag hindi mo kasi inisip din na ganun, continuous ka lang din magbabayad ng rent mo. Parang walang pinupuntahan yung mo eh. Kasi parang sabi niya, parang burden na raw ang pagkakaroon ng bahay dito sa Canada. Sa point of view namin, hindi burden kasi ganun din, mag-renta ka, magbabayad ka din. May sarili ka space, hindi ka nakikipag-share sa mga ibang tao na kunyari. May privacy ka. Kasi pag kami nun sa apartment, isang entrance, tapos ang laundry namin, wala sa loob. Parang panglahatan. Common para sa lahat. Mag-uhulog ka ng or may card ka. So, hindi kumbaga, ewan ko. Siguro sa kanya, yun ang pananaw niya. Kasi, pero mo, nung nagre-rent kami, yung taas namin, may aso, may pusa. Kasi tatlong tatlong palapag. Takbo ng takbo. Tapos yung sa baba naman namin, may mga bata. Tsaka yung katabi natin. Pati yung tatlong bata, kaya pa nagtakbuhan. Siyempre, ikaw, pagod ka sa trabaho, matutulog ka. Yun na lang yung time na, kumbaga, makabawi ka sa tulog bigla makakarinig ka ng mga ingay, mga ganun. Minsan may mga nag-aaway. So, pag naglakad din sa taas, talagang minsan nating gabi, takbo yung aso, rinig wala silang consideration din sa mga ganun. May kapitbahay pala ako rito narinig. Kaya sa amin, talagang pinursige din namin na magkaroon talaga ng sarili. Tsaka unlike na kagaya nito, meron ka sariling space, pwede kang, kunyari, meron akong gagawin sa ibaba, sa basement, di ba? Mga doon, apakasikip na, tapos wala ka pang space na paggagawan, ganyan. Kasi, syempre, lalaki ng mga bata, 2-bedroom lang yung apartment. So, share si Jonas tsaka si Jermaine.
lalaki, nakita nyo gano'ng kalalapan na yung mga yan. Siyempre, the more space yung, kunyari, mag-rent ka ng isang buong bahay, magkano yun? Mahal, pag buong bahay ang tinentahan mo ngayon dito. Na yun. Kaya sa amin, okay na itong ganito. Tsaka wala naman kayong planong ibenta siya. Siguro, dumating yung araw mag-retire kami. Siguro yung araw na mag-retire, pero mahirap din eh. So, kanya-kanya rin tayong opinion. Siya, opinion niya yun. Opinion natin yung ganito. Mayroon din mga opinion na sumasakay sa bumili na lang ng bahay, ganyan, kaysa magbayad ng rent. Pero... siguro kay Mr. Ben, mas okay siya sa ano. Mas okay siguro siya Ben Tabling. Sa kanyang, kanyang sitwasyon ngayon. Baka mura lang yung renta niya. Tsaka baka hindi siya dito pero kasi kami nung nag-rent kami meron kaming insurance na binabayaran para sa mga gamit namin just in case na magkaroon ng sunog. Kumbaga covered yung lahat ng gamit namin sa bahay. Tapos mas tipid yun kasi libre ka ng kuryente. Pero yung namin, tubig pala. Yung kuryente, nagbabayad kami ng parang $50 lang. Tapos internet, libre din. So nag-a-add lang din kami para mas malakas ang internet. Yun nga yung sabi niya mas makakatipid daw. Tapos yung matitipid mo raw, yun na lang daw yung investment mo. Parang ganon. Which is, iba tayo ng pananaw sa buhay. Kasi kami, ngayon kahit nagbabayad kami ng mortgage, may nakalaan din kami para sa ganito, sa mga bagay na Meron din nag-suggest sa amin na wag muna raw mag-add ng additional na ganito, muna. Sa mortgage. Medyo okay din naman yun. Kasi, syempre, di mo rin naman malaman kung mayroong mga emergency, di ba? Kailangan mo na malaking fund. So, kino-consider din namin yung mga ganun. Wala naman kaming ganun kalaking pera. Saka di naman rush din yung baga sa amin. Ang namin ngayon, taon na to talaga mag-start ng save talaga. Kasi matik naman na sa sahod namin, covered na yung mga expenses, hulog ng bahay, which is may natitira pa rin naman. Yun nga lang, syempre, hindi ganun kalaki yun nasa save. Sakto lang. Syempre, may mga obligasyon din tayo sa Pinas. Nakakapagpadala pa rin naman. Kahit pero so far naman, may sumusobra naman. Kahit papano. Nakaraos na, ilang buwan na wala akong work. Kayang-kaya. Nasa pagbabudget lang talaga. Budget tsaka sa konting diskarte. Yan. Yung mga Pilipino pa, magaling naman dumiskarte talaga. Tsaka pag may ginasto tayo di ba? Ilalabang mo yun hanggang huli. Tsaka depende sa bawat city dito sa Canada. Kasi may kagaya sa Toronto, kukompare mo sa Calgary yung napakamahal ng bahay doon. Napakamahal ng bahay talaga doon. So yun, understandable kung talagang hindi makakuha ng bahay. Hindi ka makabili ka ng bahay doon. Which is dito rin naman ngayon, talagang sobrang mahal. Ang townhouse, umaabot na ng 4,500. 450 pataas. Nung time na bumili kami ang townhouse, may mabibili ka ng under 300. 200 plus nga So, ang laki na ng tinaas. Kaya yung mga iba, nahihirapan. So, kanya-kanyang time. Hindi pare-pareho. Kaya kami sakto na swertihan namin. Siyempre, tinuturing pa namin investment to kasi sa amin na to after bayaran. Tsaka nung time na yun, medyo mura pa. Biro nyo yun, 345 na yun, nasa 506 na. So, yun. Medyo lang din. Ang mabigat nga lang doon, tataas din talaga yung property tax. Pero tumaas man, hindi naman siya sobrang, hindi naman sabihin mo na sobra-sobra ang tataas. Yung renewal na lang ng mortgage ang abangan. Pero sabi nila, medyo bababa raw konti gradually yung interest rate this year. So, abang tayo hanggang next year. Kailan ba yung election? Axe the tax. Sabi nga ni Olivier. Yan. Oliver. So, ayun, naichika lang naman namin. Ako'y gumala lang kanina. Tsaka, syempre, lahat tayo, kanya-kanyang struggle tayo. Basta lagi lang... Kanya-kanyang struggle, kanya-kanyang diskarte. Lagi lang straight ahead tayo sa mga plans natin. Tsaka iba-iba tayo ng path na nilalakaran. So, iba-iba rin tayo ng diskarte. Yung sa amin, sinashare lang namin yung kung ano yung experience namin.
Kasi hindi mo namin pwedeng malaman Hindi namin kung ano. pwede sabihin na yung sa amin, para ganun din yung nangyayari sa buhay. Merong mga nagsasabi sa amin na, ganito rin yung nangyayari sa amin. Yung mga nagsishare din sa amin. Which is, nakakatuwa naman kasi nagme-message sila, nagre-reach out sila sa mga ganung bagay. Di ba? Na pareho kayo ng nangyayari sa buhay. Nangyayari, So sa amin, sinishare lang naman namin kung ano yung aming ganap. Transparent lang kami kung anong meron. Kung anong meron. Yun. Kaya ano lang tayo, laging laban lang sa mga pagsubok ng buhay. Oo. Kahit ano pa yan. Sumagot na lang din. Pero hindi ko na nireplyan kasi si Mr. Ben eh. Baka mamaya humaba pa yung discussion eh. Kasi, so in-address na lang namin dito sa vlog kasi for sure naman kung nanonood siya. Mapapanood niya. Yun sa amin lang naman yun. Kung may sarili niyang ano yun eh, opinion, sarili niyang experience yan. Sayang lang naman. Kami manonood na uli ng The Sopranos. Kaya napupuyat, kakanood ng Sopranos. Tapos mag-isip kinabukasan ng umaga. Pareho kami parang lasing eh. Ayun lang. Talaga. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!